Walang perpektong motor. Isang mapagpalang araw mga ka-G, welcome back to our YouTube channel. Marahil marami sa inyo ang na-hype na at marami rin sa atin ang pwedeng maging potential aspiring owners ng Yamaha Lexi. Pero there are facts regarding Yamaha Lexi na kailangan na matutuhan mo, na kailangan na malaman mo as early as possible para ma-manage ng tama ang expectation ng bawat buyers. Kaya kung bago ka sa channel ko, please stay tuned and continue to like, share, and subscribe to our YouTube channel. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Number 1, hindi pa kiles itong Yamaha Lexi 155. Meaning, kailangan mo talagang mag-ingat sa parking area. Sobrang hotcake ni Lexi ngayon. Kaya dapat mag-ingat ka sa pagpaparkingan mo. And then number 2, may kataasan ang upuan nito. Kaya kung wala ka pang 5'4" in height, need mo magpa-lowered or hindi kaya magpatabas ng upuan given na makapal naman ang upuan nito. Kung matangkad ka naman, alanganin naman yung stepboard nito lalong-lalo na kapag ka bumabiyahe ka ng malayo. Hindi mo mauunat ng husto ang paa mo since hindi naman din siya designed pang touring setup. Usually naka 90 degrees angle lang din yung paa mo dito. Number 4, may kaliitan ang gas tank nito. Kung nagbabalak ka na pupunta sa mga malalayong lugar, you always have to carefully plan your route. May mga pagkakataon tayo ngayon given the situation that we have here in the Philippines na yung mga gas stations na alam nating bukas sa mga provinces could potentially or possibly be closed by the time na madaanan nyo siya. Kaya you have to always plan your routes ahead. Lagi nyong tatandaan yung 4 liters na yan, usually that will take you up to 160 kilometers only. Next, number 5 natin. Given na yung underseat nito is doon nakalagay yung tank and at the same time yung utility box natin, then definitely medyo nag-sacrifice din yung size ng utility box. Kung meron kang need na i-secure na maraming gamit, syempre hindi mo naman po pwedeng i-secure ang gamit mo sa may gulay board lang dahil po pwedeng manakaw ito. Kaya need mo pa rin magpalagay ng top box dahil ang storage nito ay sapat lang sa kapote kasama ng mga tools mo. Always keep that in mind lalo na kung balak mo mag-travel ng malalayong lugar. Item number 6, may kaliitan yung front shocks nito. Parang pang Gravis yung front shocks niya. Wala namang masama dito. Pero mapapansin mo rin kung titingnan mo ng mabuti, kung titingnan mo ng malapitan, parang hindi proportion ng laki nung katawan niya sa front shocks niya. I just wanted to throw it out there para at least aware tayo when it comes to the front shocks ni Yamaha Lexi 155. Item number 7 natin, may kanipisan din yung tires tsaka mags nito. As we all know, the thicker the tires, the better the grip and contact patch nito sa pavement. But as we Filipinos, alam naman natin lahat, mahilig tayo mag-upgrade. So kung katulad nyo ako na napapansin ko na may kanipisan ng mags niya at medyo may kanipisan din ng tires na talaga nga namang worth it na i-upgrade ito. Given na alam naman natin wala naman tong ABS, so mas maganda kung meron tayong mas makapit na gulong. Item number 8, medyo maiksi yung front fender nito. Kung titignan niyo yung front fender niya, medyo aabot na yung dumi, yung alikabok, yung mga talsik ng tubig papunta dun sa air vent nito sa harap. Ang laki ng air vent nito sobrang laki ng air vent. Talagang halos lahat ng hangin masasalo nito sa harapan. Yun nga lang, ang pinaka deal breaker lang dito is
yung front fender niya hindi ganun kahaba. So malaki yung chances, malaki yung tendency na pasukin ng dumi and pwedeng mag-cause ito ng rust or corrosion doon sa loob ng air vent. Dahil nandiyan yung chassis natin eh. 'Di ba? Hindi natin maiwasan, ma-expose yan sa basa, sa mga putik. Kaya kung ako sa'yo, might as well consider having an extended front fender. Number 9, para sa akin may kanipisan yung mudguard niya sa likod. Kung mapapansin nyo, medyo prone sa dumi yung engine area ni Yamaha Lexi 155 dahil yung mudguard nito sobrang nipis. So kumbaga hindi siya ganun ka-efficient in filtering out yung mga dust or yung mga debris na nanggaling sa likuran natin. Item number 10, medyo may katigasan or matagtag yung rear shocks nito. Naka-single shocks lang siya, pero given the fact na design siya for 2 riders in mind and to support the weight of 2 riders, pagka mag-isa ka lang, mapapansin mo medyo parang stiff yung shocks niya. May katigasan yung shocks. Pagka dalawa naman na kayo, mapapansin mo medyo nag-improve na yung laro ng shocks mo dahil design siya for 2 riders in mind. Pero you always have to think about yung rebound niya. Medyo bouncy yung shocks nito given na budget friendly lang din naman yung shocks na nakakabit dito. Item number 11, yung upuan niya. May katigasan yung upuan nito and it's built for heavy usage. Pwede mo siyang abusuhin pang MC taxi or Lala Move. Pero syempre, iba-iba tayo ng preference. Merong mga tao na gusto yung ganong matigas. However, there are people who tend to have or to lean towards yung mga malalambot na upuan. Kaya nasa sayo na lang yan bilang user kung ano yung magiging user preference mo. And then finally, itong nilabas sa atin ni Yamaha Philippines is the standard version. Hindi pa ito yung ABS. So kung baguhang rider ka lang and you're looking for a bike or a scooter that you can use for the first time, malaking factor din yung may ABS ha. Pero kung talagang decided ka na talaga na bumili ng Lexi, I suggest mag-upgrade ka na lang din ng gulong mo. Mag-upgrade ka dun sa makapit na gulong. That way, in the absence of ABS, at least kahit papano, nandiyan yung makapit mong gulong to help you out pagka merong mga emergency braking situation. And I think yun na lang for today's vlog. And kung umabot ka sa puntong ito, please continue to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And again, this is not a bash of Yamaha Lexi 155. What I'm saying is, ano ba yung user expectation natin bilang isang aspiring owners. So hopefully nakatulong ito given na we're not really hyping things up. Alam niyo yan sa channel natin, very transparent and honest tayo. And I hope you appreciate this kind of content. Hanggang sa muli.